PTV Balita Ngayon. Muling hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga miyembro ng Philippine National Police na paigtingin ang pagsugpo sa cybercrime. Sa oath-taking ng mga bagong PNP rank officials, iginiit ng Pangulo ang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino sa bagong Pilipinas. Patuloy aniya na susuportahan ng kanyang administrasyon ang pagpapabuti sa kakayanan ng mga pulis upang mapanagot ang mga nasa likod ng iligal na gawain. Sa datos ng PNP noong 2023, kabilang sa mga nangungunang klase ng cybercrime ang online scam, identity theft at cyber libel. We cannot allow electronic pickpocketing and all forms of robberies, which are the digital equivalent of bag snatching. Cyber criminals also prey on the innocence of our young. On a larger scale, they rob business firms. Inirekomenda ng National Water Resources Board na bawasan ang alokasyon ng tubig na ibinibigay na Angat Dam sa Metro Manila. Mula sa 50 cubic meters, posible itong ibaba sa 48 cubic meters sa Abril. Paliwanag ng NWRB, ito'y upang masinop na maipagpatuloy ang pagbibigay ng tubig sa ilang irigasyon, lalong-lalo na sa mga nalalapit o sa nalalapit na anihan. Kaugnay nito, una nang hinikayat ng pamahalaan ang publiko na magtipid ng tubig dahil sa epekto ng El Nino. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi og maayong adlaw. Dulan sa 90 ka tonelada sa basura ang nahipos atol sa gipahigayon nga citywide cleanup sa Dakbayan sa Sugbo. Misalmot sa maong kalihukan ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, pribadong sektor ug mga NGO. Gipanguluhan ang citywide cleanup sa Coastline Management Board kon CMB ug Cebu City Environment and Natural Resources Office kon CISENRO. 8 ka mga sapa sa Dakbayan ang gilimpyuhan og maayo sa mga misalmot diin daghang basura ang nakuha atol sa kalihukan. Samtang sa laing bahin tabang Mandawi program ihatag og financial assistance ngadto sa mga nasunugan sa Barangay Luok sa Dakbayan sa Mandawi. Dulan sa 400 ka mga homeowners sa sitio Under the Bridge ang nakadawat og 10,000 pesos. Samtang tag 5,000 pesos ang nadawat sa mga nasunugan nga nag-abang. Nanguna sa pagpanghatag sa financial assistance, si Mandawi City Mayor Jonas Cortez uban ang pipila ka mga konsehal. Gipaubos na sab sa state of calamity ang Barangay Look. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At ngayong 50th anniversary ng People's Television Network, kasama namin kayo sa aming selebrasyon. Kung kayo'y naging bahagi ng PTV, aming natulungan o may memorable experience sa People's Television Network, magpadala ng alinmang picture, videos o testimonies sa kwentongptv@gmail.com. Maaari nyo rin gamitin ang hashtag kwentongptv at i-post sa social media. Sa 5 dekada, sama-sama tayo mula noon hanggang ngayon. Dahil ang PTV ay para sa bayan at ang Pambansang TV ay para sa bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.